Ano nga ba ang nangyayari sa wedding day? Whoa, whoa. Here I come. Oh, here I come. Oh. Watch this video and I'll walk you through the wedding timeline. This is the wedding of AJ and Sheila in Pambuhan. Event POV, by the way, is our free behind-the-scenes documentation. So silipin natin kung anong nangyayari sa wedding day. So, arrival. So, the first thing that happens on wedding day, pag nagising si couple, especially yung bride, early kasi yung call time, kasi early yung makeup muna or breakfast muna, tas magme-makeup sila. And then, the coordinator will arrive. Tapos after nun, photographer, videographer. Sa iba, general practice nila, nauunang coordinator para ayusin na yung mga gamit, i-prepare yung room. Pero, sa amin kasi, ayaw namin na sa wedding day mag-check ng items or mag-prepare. A day before kami nag-prepare, a day before kami nag-check, nag-aayos ng mga gamit. Kasi gusto namin, pagkagising ng bride, after niya mag-breakfast, wala, makeup, yun na yun. Wala na siyang masyadong iintindihin. So, ang ginagawa namin is, once na nakapag-start na ang makeup, after that, nagsiset up na kami ng, kunwari, yung mga niready namin na mga gamit a day before, ilalabas na namin. Kasi, we have to prepare para sa photographer, videographer. Kukunin kasi nila yung mga items para ma-document. So, ang nangyayari dito is, yung shoot kasi na pinakauna is called first look. So, nahahati sa dalawa yung shoot before the wedding before the ceremony. So, before sila mag-gown and suit or barong, first look is usually yung meron muna silang attire na gusto nila, like medyo mas creative. For example, naka-robe sila, tas may may pangalan sa likod. Sa mga groomsmen naman, and yung groom, yung team groom, meron din silang suot. Depende yun kasi minsan may gustong concept yung yung mga team bride, team groom natin, yung couple. So, basta usually, yung first look is a shoot that is more playful, creative. Hindi mo na siya yung final look. So, this is the first look. So, the major task of the coordinator is to assist the shoot. Yun talaga. Yung shoot kasi, syempre yung photographers natin, may assistant sila pero usually just to bring their cameras, yung lighting equipment. Pero yung mga, for example, yung pagdadala ng bouquet ni bride, 'di ba? Minsan may electric fan si bride. Noong unang panahon, wala pa yung mga coordinators. Alalay si Maid of Honor talaga. Pero nakikita natin ngayon, of course, si Maid of Honor, para hindi naman siya sobrang mahagard, yung task ng pag-a-assist, especially medyo mga buhat-buhat, like ganyan, kailangang ilipat yung mannequin para dito i-document, dito i-shoot. So, yung coordinator nag-a-assist siya sa ganyan. And of course, aside doon sa pagbantay or pag-monitor na on time pa rin tayo sa according sa mga planned na shoot natin, kunwari may first look, may final look, hindi pwedeng sobrang tagal kasi baka maubusan tayo ng time sa final look. So, minomonitor namin yung time. That's the job of coordinators. And yung coordinator ng bride, may coordinator si groom, kailangan mag-communicate kasi mahirap na pag mag-shoot
iisang lugar lang tas baka magkita sila. Of course, gusto namin surprise, 'di ba? Request ng couple din, gusto nila first time nila magkikita doon na sa church. First look. So, final look na to. Yan. Okay. So, what you're seeing here is, nandun kami sa church. So, habang nag-shoot, hindi pa tapos yung shoot dito sa hotel, meron kaming part of the team of the coordinators na magbi-visit doon sa church and sa venue. Just to make sure na okay ang lahat. Sa amin, chine-check namin yung doors because tradition na merong bridal reveal, alam mo yung bride nasa labas and then the door of the church will slowly open, 'di ba? Dramatic effect, special moment. So kailangan naming i-make sure na okay, walang obstruction doon sa door para mamaya wala siyang problem. So, other than that, yung sa door, kailangan naming i-make sure na merong seat si couple, may upuan si parents, and then yung candle, dapat nandun na, may standee. So, para at least hindi kami mabigla, 'di ba? Yung malapit na yung ceremony, wala pa palang ganun. So, at least, pag medyo nagkakaroon ng miscommunication between the church and then si stylist, kung sino magpo-provide ng mga ganun, naaayos pa namin. Kasi minsan may confusion. So, minsan si stylist, wala siyang upuan kasi akala niya si church yung magpo-provide. Tapos si church, wala daw siya. So, at least we can ask the stylist na maglagay ng ganitong mga items before the ceremony starts. To sa venue naman to. So this is sound check. So sa part na to, malapit nang mag-start yung ceremony. So nagbi-briefing na kami, nagpa-practice na ng opening of door. Pwede namang mag-open ng door ang coordinator, pero pansin kasi namin na hindi kami ganun ka appealing sa video. Sa video kasi nakukuha yung opening of door. And so we decided na mas maganda tignan kung groomsmen yung magbubukas kasi they're very presentable. And of course, yung manpower namin, minsan doon namin tinatask sa pag-usher. For example, yung ninong at ninang, gusto nilang kahit alam na nila kung saan sila uupo, iba pa rin yung may magga-guide kasi minsan nakakalimutan or baka merong principal sponsor or someone na hindi naka-attend during the briefing tapos pagka pasok niya, hindi niya alam kung saan siya upo. So, may additional manpower doon. So, dito pine-pair up na namin yung mga pairing. And then, sa parents, kung saan sila maglalakad, i-briefing na namin. This is the parents of the bride. Kung saan sila tatayo, mga ganon. Saan uupo. Yan. So, this one, yung nakita nyo, tapos na yung kasal and meron kaming naka-ready na, of course, magre-retouch, nandyan si makeup artist, yung coordinator,
aalalayan din siya. Meron kaming nakaabang na voice over. Yung coordinator namin, meron kaming sequence. Siya yung magfa-facilitate ng photo ops doon sa altar. Kasi para hindi magulo. Kasi, di ba, kung walang coordinator, tapos kung may coordinator pero hindi siya yung magfa-facilitate, magulo talaga, mag-uunahan sa picture taking. So, meron kaming sequence para mas organized. Sino mauna? Family, of course. Family, after that, the entourage, principal sponsors, abay. So, sunod-sunod yon, babanggitin yon ng coordinator na i-assign namin. Siya yung magvo-voice over. And this is the post-nuptial. Pagkatapos ng kasal, mag-shoot sila. So, ito naman, after the post-nup, kasi 'di ba, nung morning kasi, yung photoshoot nila is separate sila, hindi sila magkasama, hindi sila pwedeng magkita. So yung pictures nila with the team bride, si groom naman sa team groom. So ang post-nup is after the ceremony, dahil kasal na sila, it's their time na magkaroon sila ng mga pictures naman. So yung nakita nyo outside the tawag dito, after nung sa altar na picture taking, outside the entrance of the church, meron yung sinasabing wedding recession, yung dinodocument yung paglabas nila. And then after that, post-nup. So, pwede nang pauwiin yung mga abay. Tapos, sila na lang dalawang matitira. Pero pwedeng ganon. Sa post-nup, sila na lang dalawa. And then, when they're done, magsisimula na yung program. Kasi syempre hindi naman pwedeng magsimula ang program nang wala pa sila sa venue. So this part is the entrance of the team bride and team groom. Tapos after nyan is the couple. Yan, couple. Grand entrance. And then we have the parents' tribute. So usually, ang tradition talaga is first dance of the couple. But yung ginagawa namin is before the first dance of the newlyweds, isasayaw muna nila ang kanilang first love, which is of course their parents. So parang it's an emotional part of the program na yung baby nila, 'di ba? May mga ganong emotion, kaya minsan umiiyak talaga. Yung parents, they feel really overwhelmed kasi once a baby ngayon, magkakapamilya na, meron na silang sariling family to build. So, that dance is sort of like a tribute sa parents. And then after the father and daughter, yung groom maa-approach doon, tapos si father of the bride, parang ibibigay na yung hand ni bride. Parang symbolic na ikaw na bahala sa prinsesa ko. Gawin mo siyang reyna. Ganarn. So, dito, first dance yung nakikita nyo. First dance. And then, prosperity dance. Yung prosperity dance, yan yung tradition ng nagbibigay blessing yung mga friends and family to give them financial blessing, 'di ba? Yung lalagay yung yung pins, yung money doon sa damit nila. It's a tradition. Cake cutting, and then after that is wine toast. And then this part is the matchmaking. Before kasi merong bouquet toss, 'di ba? Parang dinedetermine kung sino yung next bride, next groom, parang ganun. So, game for the singles siya. So, yung mga singles, usually yung sa entourage andyan, or pwedeng yung friends na nandyan, lang mga single, before, ibubouquet toss yung babae, tas yung lalaki, may gagawin, tapos magde-determine kung sino yung next bride and next groom. Pero ngayon, dahil yung bouquet toss, wala namang sumasalo,
ang ginagawa is parang magkakaroon ng game. So, it's a fun game lang. And hindi naman talaga serious na kayo yung next na ikakasal, di ba? But it's a fun game just for, yun na nga, tradition purposes. Naglalaro to determine sino yung parang next bride to be, groom to be. Step into the groove, no time to doubt. Turn it up. So, you're wondering, bakit ganyan si AJ? So, ang part na to is called retrieval of garter. So, ang retrieval of garter is, sa tradition also, tatanggalin ni groom yung garter ni bride dito sa leg niya. So, usually, nandito siya sa leg and then, tatanggalin yon. So, before tanggalin, parang nagkakaroon ng segment na lalakad si groom slowly approaching the bride before getting the garter. Parang may music na sexy. So parang tinitis niya. So katuwaan lang talaga normal ito. Till the voices out. I shine like this. I shine like this. Tuwang-tuwa ah. No one else can take Ayan, kukunin na niya. I shine like this. I'm a star. And then of course, kung sino yung nanalo doon sa matchmaking, yung parang bride to be, groom to be, sila din gagawin niya. Pero baliktad, kung tinanggal doon sa bride, tinanggal ni groom, ibibigay niya sa next groom or groom to be, tas isosuot naman niya doon sa bride to be. You'll never miss. Walking on air in my So ito, ano to, matchmaking ritual. So, 'di ba, tinanggal na yung garter and then pinasa sa new couple kuno and then nilagay yung garter. And then yung last part nun is yung matchmaking, 3 kisses. Kung saan ikikiss ni groom si bride, gagayahin ng lalaki doon sa babae. silver shoes. Each step a rhythm. I've got nothing to lose. Every shadow bows, every corner bends. The flow starts with me now. Okay, this part naman is called the same day edit. So, sa mga hindi familiar, same day edit means same day. Joke. Yung literal same day edit because usually yung pag-edit ng video for the wedding day is matagal yan eh. Sobrang tagal. Especially kung marami silang nakapilang clients, 'di ba? Syempre may schedule yung pag-edit. But if you're paying to have same day edit, you're paying for an instant edit na sa mismong araw ng kasal before the program ends, may papakita nila yung highlights para meron kayong glimpse kung anong nangyari nung sa morning preparation, 'di ba? Tapos ika-capture nila yung vows ninyo, tapos yung sa mga highlights para before the end of the program, before the end of your special day, meron tayong pasabog na gano'n na parang to wrap things up, parang gano'n. So, I highly recommend kumuha kayo ng same day edit and of course LED wall para clear talaga. Never ends. Feel the pulse. Feel it in my chest. So, ito. Binidyo ito. Yung coordinator namin minsan kasi Bantay Bata 163. So, of course, may kids tayo na makukulit and may mga moments sa wedding na ayaw namin na may tumatakbo or something. Especially kung medyo intimate or special moment yon. So, ang ginagawa namin minsan is nagiging wedding nanny. But we will be launching officially yung talagang nagbabantay sa bata. Pero as of now, yung mga coordinators namin during mga moments na very solemn, minsan tinatabihan na lang namin para at least makiusap na
oh, dito lang tayo ha, behave tayo, mga ganon. I'm alive, I'm my very best. I shine like this, I shine Yon. this. Bridal reveal. Yan. Can flick the switch. I shine like this, I shine like this. I'm the spark you'll never miss. Kaya ko po mag-thank you sa mga tanan, sa iyong presensya. Kay ito talaga, di na mo gin-expect nga, nga, sa sinikada mo ang tao. So, this part naman, before the end of the program, yung couple, magpapasalamat siya of course sa lahat ng dumalo, di ba? Sa lahat ng tumulong. But, ina-advise namin na before they do that, magkaroon sila ng message to each other. Like, i-acknowledge nila. Kasi, at the end of the day, sila naman talaga nag-prepare ng lahat, di ba? Kahit pa may wedding planner or coordinator, sila talaga yung bumuo nun, di ba? So, that's the time na i-acknowledge nila during planning stage. Salamat sa lahat ng sacrifice, ganyan-ganyan. And then, yung pinaka-last part, yun na yung mag-thank you sila sa lahat. Because, sinasabi ko, before nyo pasalamatan yung lahat, pasalamatan nyo muna yung isa't isa kasi sa inyo naman yan. Kayo naman talaga yung core, 'di ba? Kayo naman talaga bumuo niyan. So, hindi ko lang na-capture yung message nila sa isa't isa. Haba din kasi. So, yung behind the scenes namin, highlights lang kasi din siya ng nung event. So, ang na-capture ko lang is yung pagpapasalamat niya sa lahat. Sobrang lipay kay itagan niyo kami oras, labi na Martes. Gintuman nga, may mga trabaho, may klase. So, marako po talaga nga salamat sa iyo sa amon. So, first and foremost, Ma'am Les. Ma'am Les, thank you so much. Ipagan mo kinabuhi. Thank you so much, Ma'am. Promise, kung sino man ikarasal, Ira, sa mga Name drop. sunod, i-recommend ko si Ma'am Les. Let's do it event. Mayroon siya sa flyer ha. Yung flyer, ay, para mas masayo din tinong. Promise, maray ka maging problema sa kanila. So, very touching, isa sa mga inaabangan din namin actually. Kasi kahit simpleng shout out, 'di ba? Pag-acknowledge na pasalamat sa iyo sa mga naitulong mo, even though bibayad naman tayo sa mga services, pero iba pa rin yung pinapasalamatan ka. So, ang ganda ng part na to talaga. Na-advise ko din yung couple na mag-enlist talaga sila ng lahat ng gusto nilang pasalamatan. Kasi iba yung feeling na binabanggit ka. Personally, pinapangalanan ka. Kasi may mga times din na sa lahat ng mga suppliers, sa lahat ng mga nagbigay ng tulong, salamat. Alam niyo na kung sino kayo. So, okay naman yun. Kasi alam mo naman din, di ba? Alam mo naman na tumulong ka. Pero iba pa rin yung i-mention ka. So, ito, hindi ko sure kung hanggang saan yung na-record ko. Pero, ito yung sa part namin. So, nakakakilig. Promise, thank you so much, Ma'am. Tapos, sa mga suppliers po, thank you so much po. Labi ko sa iyo po. Open sa iyo, boss. Promise. Si Wiwin. Boss mo, naging emotional na kanina. Ay, idol ko ikaw, sir. So, ano yun? Mahaba pa yun. Pinasalamatan niya isa-isa, pero hindi ko lang na-record. Sa mga nagtatanong kung anong coordinator, minsan taga-assisting bisita, minsan taga-pulot ng tae. So, ito siya. Nilagay ko lang siya sa dulo kasi nakakatawa kasi to. Pero in reality, gusto ko lang din i-share to. Minsan talaga ganyan.
yung role or yung title na event coordinator, akala nyo super gara. Pero ganyan. Kasi lahat ng mga kailangan mong gawin to make it, okay. Kasi imagine, doon sa lalakaran ng bride, doon sa entrance, may tae. So, kinuha namin. So, kinuha ni Genesis. That's my husband. Seriously, everything that needs to be done para maging okay ang event at maging okay si client. That's the job of event coordinator. Okay, what Ang gwapo ng tagapulot ng tae ah. Alright, so that's it. Yan yung ating wedding day. Thank you so much for watching. If you want to book our services, just message us and let's do it.